Oras sa tindahan ni Aling Nelia at sa buong Pilipinas. 6 na minuto makalipas ang ACS ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. ACS Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga sa ating mga kababayan sa mga lalawigan dito sa Metro and Mega Manila at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Narito na ang mga ACS Balita. Pangulong Bongbong Marcos narawagan ng isang direksyon at pagkakaisa ngayong 2026. Mga naputukan sa pagsalubong sa bagong taon, bumaba ng 42%. Bureau of Immigration nagbabala sa bagong stock market scam na ang target biktimahin ay mga Pinoy. Philippine Coast Guard nananatiling nakaalerto sa inaasang pagbuhos ng mga holiday travelers. I-trike bawal nang dumaan sa mga major road ng Metro Manila simula ngayong 2 ng Enero. At 3 patay sa septic tank sa Misamis Oriental. ACS Balita. Yan ang headlines ng ating mga ACS Balita ngayong 2 sa buwan ng Enero taong 2026, unang Friday sa taong 2026. Minus Jerry Bat, Anthony Taberna. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Tina Nolasco. Ako naman, si Edniel Parrosa. ACS Balita. ACS Good News. Pilipinas, sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong taon sa pamamagitan ng panawagan para sa pagninilay, pagkakaisa at patuloy na pagkilos patungo sa mas makatao at maayos umanong bagong Pilipinas. Sa Facebook post ni PBBM, hinimok niya ang mga Pilipino na magbalik tanaw sa mga naging karanasan sa buong taon at magpapatuloy nga sa 2026 ng may malinaw na direksyon at pag-asa. Pagbibigay diin ng Presidente ang pambansang progreso ay nakabatay sa pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Kasabay nito, magpapatuloy rin umano ang gobyerno sa pagtupad ng kanilang tungkulin para sa mas progresibong bansa. ACS Good News. Samantala, umabot sa 235 kaso ng firework-related injuries ang naitala mula December 21, 2025 hanggang January 1, 2026. Sa datos ng Department of Health, mas mababa ito ng 42% kumpara sa naitalang 403 kaso sa pagsalubong sa taong 2025. Gayunman, inaasahan pa rin na madadagdagan ang bilang dahil patuloy ang surveillance ng DOH hanggang January 5. Pinakamarami sa mga nasabugan ng paputok ang edad 19 pababa na umabot sa 69% at 31% naman ang edad 20 pataas. Karamihan din sa mga biktima ay hindi matukoy kung ano ang paputok na nakapinsala sa kanila. Sunod ay dahil sa boga at 5-star. Bunsod dito paalala ng DOH sa publiko kung mayroong mga paso o sugat dahil sa paputok. Agad na magtungo sa ospital para agad na mapagamot at makaiwas sa banta na dala ng nakamamatay na tetano. ACS Balita. Sa panayam na ACS Balita kapon, partner, dito sa ating interview kay Health Undersecretary o Assistant Secretary Albert Domingo, ang sabi niya, partner, kung meron mang tumaas, yun yung mga road crash incidents. Oo. Doon sa pagsalubong sa bagong taong. At
Sana nga ho, wag na madagdagan. Kaya lang, by historical data partner, January 1, January 2, hanggang ngayong araw, ng taon-taon yan, ay saka pa lamang pupasok yung mga reports coming from the Yes, hospitals. yung mga datos. Oo. In fact, kahapon nga tinitignan ko yung report ng Philippine National Police at kino-compare ko sa DOH, partner, may mga pagkakaiba pa eh. May maliliit pa silang pagkakaiba. Oo, baka sa January 5, gaya nito sinasabi nga ng DOH din, na itong mga insidente rin ng More or mga less January 5. paputok. Oo, patuloy kasi. makukompleto. Oo, patuloy ang surveillance nila. Kahapon meron tayong report kasama Edwin Duque ng aksidente o pagseplang ng motorsiklo dyan sa Longos, Malabon. Oo. Hindi pa nag-reflect kahapon sa PNP Yun data. nga, isa Oo. pa yan. ACS Balita. Alas 6:12 ng umaga, sabi nga ni Katunying at ka Jerry, 6:12. Yung 12. Nagbabala ang Bureau of Immigration sa publiko laban sa isang bagong stock market scam na ang target na mga lokohin ng mga Pilipino. Ayon sa BI, nalaman ng modus mula sa mga Pilipinong na biktima ng human trafficking sa ibang bansa. Ito ay matapos na maimbestigahan ng mga umuwing mga biktima ng trafficking na dumating sa NAIA Terminal 3 mula sa Cambodia. Gamit na ng mga biktima, inutusan silang hikayatin ng kapwa Pinoy na mag-invest sa mga peking stock trading platforms o investment accounts na mukhang lehitimo naman ngunit kontrolado pala ng mga sindikato. Ang mga tumanggi o hindi nakakamit ang itinatakdang kota ay isinasailalim sa pananakot, pang-aabuso o di kaya naman torture. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, sinasamantala ng mga sindikatong ito ang tiwala at pangarap ng mga Pinoy sa mas magandang kabuhayan. Paalala ng opisyal, walang lehitimong employer ang mag-uutos na mang-scam ng kapwa Pilipino o mag-invest sa mga hindi opisyal na platform. ACS Balita. Eto sa mga papauwi na kaya, itong mga ating mga kababayan dahil January 2 na no? Hindi na holiday ngayon, partner. Oo. Oo, kaya lang syempre, ang ina-expect natin, nakabakasyon pa yung marami. Oo, yung iba naman pauwi pa lang. Ayan, Oo. sinagad ba? Patuloy daw na nakaalerto ang Philippine Coast Guard sa inaasang pagbuhos ng mga biyaherong pabalik na mula sa holiday break. Ayon sa PCG, naging maayos ang operasyon ng mga pantalan sa bansa sa unang araw ng 2026 matapos ang salubong sa bagong taon. Giyat ni PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, wala silang natanggap na anumang ulat na may mga na-stranded na pasahero maging sa mga tinaguriang busy port gaya sa Batangas, Romblon at Quezon. Pinabulaanan din ito ang mga report na libo-libong mga pasahero ang natenga at matagal na naghintay sa mga pantalan noong kasagsagan ng holiday rush. Pagbibigay diin ng tagapagsalita ng PCG mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali kahapon ay nakapagtala ang PCG ng 23,525 outbound passengers at 18,525 inbound passengers mula sa lahat ng pantalan sa bansa. ACS Balita. Ipatutupad naman na ng Land Transportation Office simula ngayong araw, 2 ng Enero, ang pagbabawal sa mga e-trike o yung electronic tricycle na dumaan sa major highways ng Metro Manila. Kabilang sa mga major thoroughfare na ban dumaan itong e-trikes ay EDSA, C5, Ross Boulevard at Quirino Avenue hanggang Magallanes SLEX, alinsunod sa mga umiiral na patakaran ng MMDA. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, ang pagpapatupad ng ban ay para na rin sa road safety o kaligtasan ng mga nasa kalsada. Iginip nila Lacanilao na ang major roads ay idinisenyo para sa mas mabibilis at malalaking sasakyan at hindi ito angkop para sa mga e-trike dahil sa bilis ng traffic, mas malaking volume ng mga sasakyan at lapad ng kalsada. Ang nasabing uri ng mga sasakyan na kapag dumaan sa major roads ay maaaring magdulot ng panganib sa lahat ng mga road users. ACS Balita. Patay ang 3 individual kabilang ang mag-ama makaraang makalanghap ng nakalalasong gas sa loob ng septic tank sa Misamis Oriental. Hindi naman pinangalanan ng mga biktima na isang 26 anyos at mag-amang 43 anyos at 16 na pawang mga nagtatrabaho sa isang farm. Sa ulat ng mga otoridad, pumasok sa septic tank ang isa sa mga biktima para sana kunin ang nahulog nitong gamit, ngunit kalaunan ay nahilo at nalusob
nalunod dahil sa posibleng nakalalasong gas o kakulangan ng oxygen. Sinubukan sana itong sagipin ng mag-ama ngunit nabiktima rin sila ng suffocation. Dinala pa sa ospital ang mga biktima ngunit idineklara ring dead on arrival. ACS Balita. Alas 6:16 ng umaga. Kapuluan ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. 6:19 ng umaga. Hoy, para dun sa ating mga kababayang mga pauwi, ayan, mga hahabol sa Sa pasok sa trabaho? Hindi, weekend. Hahabol sa weekend. Oo, na, long weekend. kasi kumbaga. tawag nito, alanganin partner, ados. Oo nga. Pakaturo ko sa kalendaryo, di pa pala. Luma nga yan. Luma pala. Kanina pa ito sasabi ni Ma'am Kisses eh. Oo. Nalito ako bakit Monday ang ang ados. De, pero Basta tumingin sa kabila, 2026 na yung Ayan. January. Ayan na, Ayan, January. ayan. Yan. Yung maliit. Yung maliit. Oo. Ito na. Ito na ayan, si Kuyang Het. So, January 2 ay Wala na yan. Friday. Luma na yan, Monday. Isang ganda natin, di ba? Pero syempre, kanina partner sa aking pag-ikot sa mga lansangan, nakita ko wala pang pagsikat ng araw, partner, ramdam mo ng volume eh. Oh. Private motorist ang binabanggit ko So ibig sabihin, mga papasok na siguro iba sa opisina, hahabol ng magpapanggap ba? Hahabol sa pagpapanggap ngayong Friday. Parang yung ginawa nila nung partner nung 26. Ano? Tanda mo last week? Last year. Tanda mo last year? Last year? Ang Mga tagal. December 26. Oo, yung mga... Coming from 25, pumasok pa yung mga loko ng 26, hindi syempre. nakapag-file ng leave. O naunahan ng mga katrabaho na mag-leave. Isa pa yan. Bawal yan. sabay-sabay. Nakita ko kanina sa EDSA, marami ng mga nagpapanggap partner, yung mga papasok sa mga trabaho. Masisipag na mga manggagawa. Pero doon sa mga sa mga kababayan nating mga sasagarin yung bakasyon o sinasagad yung bakasyon, sigurado kami na ngayong Friday magdadatingan yan dito sa Metro Manila. Partner, yung Lalo mga pag Friday, napaka-traffic Tsaka yung mga sumasakay ng bus, Isa pa yan. magpupunta pang mga pantalan para tumawid ng mga isla. Ayan. Ingat ho kayo sa inyong mga biyahe. ACS Balita. Tuloy ang mga ACS Balita. Halos 97,000 na piraso ng mga iligal na paputok ang nasamsam ng Philippine National Police sabang 26 na katao na aresto sa paggamit ng illegal na pyrotechnics sa pagsalubong lamang ng bagong taon. Ibig sabihin, partner, December 31 hanggang January 1 itong data. Hindi pa kasama yung Pasko. Kasi yung January o December 19 hanggang 31 umabot na ng 6 digits na paputok ang nakumpiska. Mahigit sa 67,000 na tauhan ng PNP ang idineploy sa buong bansa upang bantayan ang mga simbahan, terminal, tourist spot at mahigit sa 600 firecracker-free zones ang itinilaga ng mga lokal na pamahalaan. Sa kabila naman ng pinaigting na pagpapatupad ng batas, nakapagtala pa rin ang Department of Health ng 235 na nasugatan ng paputok batay sa tala nila kahapon. Nilinaw ng PNP na walang naitalang nasawi sa nasabing panahon. ACS Balita. Bumaba sa antas na acutely unhealthy ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa National Capital Region kasunod ng naging pagsalubong sa bagong taon. Sa monitoring ng Environmental Management Bureau, ang Air Quality Index para sa fine particulate matter sa North Caloocan at Makati ay pawang nasa 274 habang 260 naman ang sa Taguig. Ang mga nabanggit na AQI level o Air Quality Index ay pasok bilang acutely unhealthy na nangangahulugang maaari itong maging banta sa kalusugan ng tao, partikular sa mga sensitive group gaya ng mga bata, senior citizen at mga may sakit sa puso at baga. Samantala, maganda naman ang kalidad ng hangin na namonitor sa may bahagi ng Marikina, Muntinlupa, Parañaque, San Juan City at Valenzuela na pare-parehong nasa AQI levels na 21 hanggang 32 lamang. Una nang sinabi ng environmental authorities na ang pagtaas
pagtaas ng PM2.5 level ay karaniwang nararanasan pagkatapos ng salubong sa bagong taon dahil sa mga usok at fine particles na galing sa mga paputok. ACS Balita. Wala na italang anumang insidente ng ligaw na bala, indiscriminate firing o casualty dahil sa paputok. Maging sa Iloilo City sa pagsalubong sa bagong taon. Sa monitoring ng kanilang Tactical Operations Center, wala rin itong naitalang malalaking insidente sa kabila ng malaking bilang ng mga tao at kaliwat ka ng selebrasyon sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Tinukoy naman dahilan Iloilo City Police Office Director, Police Colonel Kim Ligada, na mapayapang pagdiriwang ng bagong taon sa Iloilo ang maigting na pagtutulungan ng law enforcement agencies at ng publiko. ACS Balita. Handa na ang Department of Agriculture para sa kitas ng malawakang implementasyon ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Sa ilalim ng Benteng Bigas Meron na program ng administrasyon ngayong taon. Sa ilalim nito, susukatin kung nagtagumpay ang programa sa pagpapanatili ng presyo ng bigas at kung maabot ang hanggang 15 milyong kabahayan o humigit kumulang 60 milyong Pilipino na target maabot ng programa. Aminado si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, ito ang pinakamalaking hamon na kakaharapin ng ahensya ngayong taon dahil sa kailangan nito ng sapat na buffer stock, logistic at maigting na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para maiwasan ang kakulangan o iligal na paglabas ng stock. ACS Balita. Iginit naman ni Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez na walang irregularidad sa pag-issue ng 2 milyong pisong cheque sa ilang mambabatas taliwas sa paratang ni Batangas Representative Leandro Leviste na ito umano ay pamasko pang Christmas party. Ayon kay Alvarez, hindi bonus ang mga cheque kundi legal at regular na disbursement para sa sahod at maintenance and other operating expense ng mga distrito. Pondo raw ito para sa sweldo ng mga kawani, bayarin sa kuryente at tubig at iba pang serbisyo ng mga mambabatas sa kanilang constituent. Pinuna rin ni Alvarez ang pag-post ni Leviste ng mga cheque sa social media na nagbibigay raw ng maling impresyon na may maling paggamit ng pondo ang Kongreso. Dagdag niya ang paglalarawan sa mga gustusing ito bilang bonus ay mapalin lang at hindi tama. Nilinaw ni Alvarez na bumaba ang budget ng Kamara, 27.7 billion pesos para sa 2026 mula sa 33.7 billion pesos noong 2025. Ang sinabi ni Leviste na 10 bilyong pisong dagdag daw ay hindi totoong pagtaas kundi simpleng diferensya lamang. Kailan pa naging simple ang 10 billion pesos? Simpleng diferensya lamang sa pagitan ng National Expenditure Program at ng PINAL na GAA o General Appropriations Act. ACS Balita. Samantala, ito, bagong taon, no? Talagang tuloy pa rin ang iba't ibang mga insidente. Ito sa Occidental Mindoro, binulabog ng sunod-sunod na putok ng baril. Ang unang umaga ng bagong taon, ang mga residente ng sitio Mamara, Barangay Cabacao, Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Ito'y matapos na 3 beses na magkasagupa ang 203rd Infantry Brigade at teroristang NPA bandang alas 6 ng umaga kahapon. Sa ulat ng militar, nagsumbong sa 76 Infantry Battalion ang mga residente kaugnay sa presensya ng teroristang NPA sa lugar at ginagawang pangingikil sa kanila. Dahil dito naglunsad ng isang strike operation ng militar na nagresulta ng engkwentro laban sa mga armadong grupo. Isa sa mga narecover sa lugar ng engkwentro ay ang LBP at BPI ATM debit cards na pagmamay-ari ng isang Jerlyn Rose Doidora, Bachelor of Science in Secondary Education, Major in English ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. May mga narecover din ng mga larawan ng mga kabataan at kababaihan. Identification card ni Stephanie Joy Borinaga, 20 taong gulang, residente ng sityo Pagkakaisa, Sukat, Muntinlupa. Medical at hygiene kits, personal na gamit at bag, pagkain at iba pang mga dokumento. Nanawagan naman ang lokal na pamahalaan sa mga magulang ni Doidora at Borinaga na makipag-ugnayan sa MLGU Abra de Ilog, militar at sa kapulisan. Wala namang naiulat na sugatan sa engkwentro at airstrike. ACS Balita.
Pag-aaralan naman ng Department of Human Settlements and Urban Development ang posibleng pagbibigay ng exemption sa corporate income tax sa mga developer na gumagawa ng economic housing project. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, isasagawa ang pag-aaral kasama ang Board of Investment ng DTI. Ito'y upang i-classify ang economic housing bill bilang bahagi ng mass housing na maaaring ma-exempt sa buwis sa ilalim ng Batas Pambansa Bilang 220 ay pinasara upang tuguran ang kakulangan sa abot kayang pabahay. Layunin ng pag-aaral na mailagay ang economic housing sa isang malinaw at predictable na tax incentive framework katulad ng socialized housing. Sabi ni Aliling, alinsunod ito sa layunin ng Administrasyong Marcos na palawakin ang access sa murang pabahay at gawing mas madali ang mga proseso para sa sektor ng manggagawa. Ilinaw naman ng DSUD na ang socialized housing ay para sa mababang kita habang ang economic housing ay nakatuon sa mga pamilyang may katamtamang kita. ACS Balita. Niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang Davao Occidental kahapon, unang araw ng taong 2026. Ayon sa PVOX, nangyari ang naturang pagyanig bandang alas 10:56 ng umaga sa Jose Abad Santos at tectonic ang origin nito. Wala namang naitalang anumang pinsala matapos ang lindol, ngunit inaasahan pa rin ang aftershocks. ACS Balita. Nagpadala ang Philippine Coast Guard ng isang aircraft sa baybayin ng Cagayan para itabo ang isang Chinese research vessel na nagsisilbing base ng mga submersible vessel daw na namataan sa layong 19 nautical miles mula sa Cagayan. Ayon sa PCG, ilang beses na nagbigay ng radio challenge ang piloto sa barkong CRV Tan Suo Air How na inihinala nagsasagawa ng maritime o marine research ng walang pahintulot, ngunit hindi tumugon sa radio challenge. Batay sa report, ang naturang 87.25 meter deep sea research vessel ay nagbula pa sa Hainan, China at pumasok sa kanlurang bahagi ng Philippine Exclusive Economic Zone. Namata nito kalaunan patungong Silangan, may layong 55 nautical miles mula sa Santa Ana. Natukoy ang barko gamit ang satellite-based dark vessel detection system ng Canada. Samantala, iginip ng Chinese Embassy sa Maynila na normal lamang ang pagmamaniobra ng barko at may karapatan itong dumaan sa nasabing karagatan. ACS Balita. Nagdala ho sa ating mga ACS Balita ngayong 2 ng Enero taong 2026. Kami ang inyong mga nakasama. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Tuloy-tuloy ang pamahagi ng Medianoche. Paabutin nyo hanggang Valentine's Day. Tapos na Medianoche. Nang Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. Nariyan sa JP Rizal sa Barangay Olympia, lungsod ng Makati, para sa ating mga avid listener na gustong manalo ng extended Medianoche. Tandaan nyo tong word of the day natin ngayong araw. Ang ating word of the day ay crucial. Crucial. Crucial sa English. 6:32. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. First Friday ng 2026.
Happy Friday, partner. Happy Friday! Ito, Friday na talaga ito. Totoong Friday. Oh yeah, yung iba, nag-iinat-inat, partner. Oo. Ano ba yan? Kunti na lang papasok na ako sa Lunes. Ay, yung iba ngayon, pumasok na eh. Nagpapanggap na ngayon sa mga opisina. Siguro marami na rin nakakamiss kina kumbatsero. Oo naman, oo naman. Ay, sino nga ulit sila? Nalimutan! Sino nga ulit sila? Sila ka. Ah. Katuning at Ayan. Ka-Jerry. Ay, pagtiisan niyo muna kami dahil humahabol pa rin ho sila. Kami pa rin ho inyong kasama sa 2x2 edition ng January 2, 2026. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. At dahil First Friday, partner, hindi lamang ng buwan, kundi ng taon. Oo nga. Ay kapag First Friday, ang mga kababayan nating Katoliko nagpupunta doon sa mga sa mga simbahan. Ayan. May iba syempre nagpapasalamat, may mga panalangin. Pero iba yung gravitas, partner, pag First Friday ng January. Oo. Kasi ano yan, para sa mga Katoliko, lalo-lalo na yung mga mananampalataya ng Nazareno, ilang kembot na lang, partner, kapistanan nila. Oo, sa January 9. Oo. Tinutukan ni RH29 Boy Gonzales itong pagdagsa ng mga deboto at mananampalataya sa Quiapo Church. Ngayong unang Biyernes ng taon, nandun si Boy G. Boy, magandang umaga. Kamusta dyan? Good morning. Dinagsa nga ng mga deboto itong Quiapo Church. Ito ay unang Biyernes ng buwan, unang Biyernes ng taon. Ayan, January 2. Ito ay isang linggo bago ang pagdiriwang ng pista ng Jesus Nazareno sa January 9. Dahil sa dami ng mga nagsisimba, ilan sa mga deboto ay sa labas na lamang ng simbahan dumalo at nakinig ng misa. At nagpatupad naman na mahigpit na ang Manila na seguridad, ang Manila Police District para dito sa kapayapaan, para matiyak ang kapayapaan at kaligtasan ng publiko. Kasabay nito, ang MPD ay sila yung nakakasiwa dito sa daloy ng trapiko sa Quezon Boulevard, kasama yung mga papasok na malimbawa, papasok na simbahan na ay ang daanan ng entrance dito sa Carriedo, may entrance sa Villalobos, maging sa area ng Quezon Boulevard, yung malapit sa PCP na Plaza Miranda. At magpapatuloy ang mga sinasabing nobena hanggang January 8. Ang pagaling ay gaganapin sa January 5 sa Quiapo Grandstand, sa Quirino Grandstand, habang ang trastasyon ay sa January 9. Kaya yung mga vendors, bukas nga pala yung blessing naman ng replica ng Jesus Nazareno, itong sa simbahang Katoliko. Ito ay dito naman sa area ipaparada bago ang blessing. Kaya tinanggal muna yung mga vendors dito sa area na daraanan ng blessing ng replica ng Jesus Nazareno. Ito si Boy Boy. para sa Disares. Yes. Boy, itong mga pictures mo, kanina lang ito madaling araw. Grabe, ang dami ng tao, no? Oo. Ang karanasan ko na rin sa pagko-cover dito, lalo na mamayang hapon. Mamayang hapon Mamayang pa. hapon yan. Madaling araw at mamayang hapon. Oo. At paunawa nga pala, mabuti na banggit mo sa dami ng tao, yung mga sasakyan ay bawal silang magparada dito sa Quezon Boulevard. Pati yung mga may dalang, yung iba kasi nagsisimba, Edner, may mga dalang bisikleta. Andito sila pumaparada at nakikinig na misa sa Quezon Boulevard, sa kalsada. Kaya pinaalis sila. Pumasok sila sa loob ng Plaza Miranda kung kasya pa, at dito sa area ng Villalobos para hindi sila sagabal sa daloy ng sasakyan na dumadaan dito sa Quezon Boulevard. Sa Carriedo naman, ay pwede ka, mamaya yung Carriedo, mapupuno to, ang alam ko, lalo na ngayong Biyernes, hanggang doon sa malapit sa Rizal Avenue. Ang nakita mo yung video ko ngayon dito sa gilid, ano yan yung napadala ko na ba?
Yung video ko ngayon, ayan yung sa may area ng Villalobos. Yung Villalobos, talagang dikit-dikit siya. Evangelista. Evangelista at saka Kakaryedo. Yung dikit-dikit na yung mga kababayan natin. Oo. Ngayon, meron ng pila. Na dito ako sa mismo Karyedo, meron ng pila. Sardinas na. Para sa mga papasok at magsisimba dito sa Quiapo Church. Yan pa rin ang sitwasyon. Mamaya babalik ako sa mga sitwasyon dito sa area na sa vicinity ng Quiapo Church. Lalo na ngayon, dadagsayin na yan dahil sa malapit na ang pista ng Jesus Nazareno dito sa Quiapo. Kaya inaasahan yan, magiging busy ang lugar nito dahil sa isang linggo na lamang ay pista na ng Jesus Nazareno, yung intrastasyon. Yung intrastasyon pala, dating ruta pa rin. Yung, at meron mga pinaka-final na meeting ang pamunuan kasama yung mga iba't ibang agency at media para sa January 7 niya para sa gagawing trastasyon. Oo, boy. Ito, yes. Boy, sa ngayon, meron diyang, dahil ipinatupad na yung zero vendor policy, may nakikita ka ba dyan na may mga nagtitinda pa rin o wala na? Sumusunod naman? Yung para sa replica bukas, sinabihan na silang kahapon pa. Pero ngayong umagang to, ay kasi bukas yung trastasyon, yung blessing ng mga replica eh. Marami yan, libo yan eh. Na pababasbas nila dito sa pare. Yung kaya yung dadaanan, may malalaki kasi at may maliliit na replika ng Jesus Nazareno. Oo, boy, yes. yung sa zero vendor policy, sa ngayon, may nakikita ka pa dyan na mga nagtitinda dyan sa gilid ng Quiapo Church? Oo, yung dadaanan, dito yan, meron pa rin. Oh. Pero mamaya ay makiklear na yan, mawawala na yan. Okay. Itong Matutupad. paghapon, kasi bukas ang simula. Okay. Alright. Maraming salamat, boy. Ingat ka dyan. Okay, dito na yung mga mobile ng pulis. At Grabe. ano, Dami ng tao. Dami at mamaya raw, madadagdagan pa yan. Oo, mamaya, babalik tayo sa sitwasyon dito sa vicinity ng Quiapo Church. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Isunod din natin to, 6:46 ng umaga. Dahil mayroon ng nakahula ng ating word of the day. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Ay nakitang listener, ha? Isa sa mga napakaraming listener, sabi ng Kantar Media Survey Partner, number 1 AM station Yun. sa Metro and Mega Manila. Isa sa mga tagapakinig ang naka-abot doon sa ating word of the day dyan sa Barangay Olympia, Makati City. Nandiyan pa rin si RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin, good morning. Yes, magandang umaga ka Tina at sa Edniel. Ayan ang ating winner ngayong umaga. Ay, tignan mo naman, prente, nakaupo sa kalsada. Wow. Pag tinignan mo yung bahay, pagkita mo yung bahay, ayan o. Oh, ha? Wow. Kinabahan Taas, ka oh. talaga. Oh. Nakatambay sa harap ng bahay. Oh. Cellphone. Ayan ay palaging nakatune in sa DZRH. Yan ang kanyang cellphone. No? Tignan mo naman, naka-DZRH siya palagi. Mami, Wow. pangalan na po? Naida Lumang, Jenny Lumang. Si Nanay Senny, hinaan nyo ng konti inyong delay kasi yung audio dyan sa inyong monitor sa cellphone na yan. Apo, Nanay Senny, palagi pinakatune in sa DZRH. At sino paborito yung announcer dito? Eh, siyempre, si Katinging. Katunying at Jerry ang 2x2. Yan dahil paborito nyo 2x2. Eto, meron kayong 1,000 pesos. Thank you po. Oo, yan. No? Dadagdag sa kayamanan nyo. No? Pagdiling damot ko. Pag-maintenance. 83 na kayo. It doesn't look like you're 83. It looks like you're 82 lang. Ganun po ba? Tumawad pa. Diba? Parang batang-batang tignan si Mami.
Kasi po nagbo-borong po ako. Ah, ballroom. Kaya pala. Nagbo-borong po ako. Oo, dahil kayo mag-ballroom. Ano ang ating word of the day? Osya. Ano po? Sa daw? Nabulol ba tayo ng partner? Baka mali din. Hindi kasi si Boy kasi galing Quiapo eh. Nakikinig kasi si Mother sa sa reports sa DZRH News. Sa Quiapo Tama, ano yung word of the day? Ah. Hindi kayo dyan sa studio. Anong word of the day? Ah. Pakipronounce nga ng maayos. Ang word of the day ay Ostya! Yay! Baka nabulol tayo ng pronunciation, Ostya, partner. word of the day. Word of the day. Oh. Meron kayong ayusin mo kasi yung pronunciation. Sorry na ha. At syempre, meron din kayo sa Mahina ang audio ni Mother. Nagdinig umaapaw na pang Chinese New Year na medyo noche basket at ang pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango, pinakamapula ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan. Yan, so naging mukha na kayong Koreana. Gusto mo maging Koreana? Siyempre. Ay, gusto mo maging Koreana ni Mami Jenny. Thank you po dito. Lalo na dito. Gusto ko to. Ayan, natin sa mini component. Yan, ha. So, nakuha niyo ating word of the day. Anong word of the day? Osya. Osya. Sounds like naman, pagbigyan nyo na sa mga nagre-reklamo ngayong listener. First Friday ka. First Friday kasi. Report lang ni Boy Gonzales. Boy Gonzales. Kaya po, first Friday talagang marami ang Ostya! Panalo ng 1,000 pesos. Lagi kayo tumutang sa DZRH. Baka kayo lang susunod natin yun sa DZRH. Pasko, panalo po mo. May mga gusto makibatiin na mga mahal sa buhay ng Happy New Year. Po, Happy New Year po sa mga anak ko, sa mga friend ko, yung mga kaboruman ko dyan. Anong Ay, pangalan ng ballroom? ballroom. Anong pangalan ng Pangalan ng ballroom club. Ano po? Yung Wala bang sample? friendly senior citizen po kami. Senior citizen. Mahilig kayo sa? Osya. Magaling din po sumayaw yan, nanay, si Sherwin Alparo ng ballroom. Hindi nyo ho natatanong eh. Ang ballroom. Opo. Oo. Ayun ayan na nga yung sinasabi kong sample eh. Kakasayan si RH6 kay nanay. Ayun na. Oh, may sound. Ay, iba pala yung sa akin. Pwede na rin. Oh, may tricycle na dadaan. Yan Yun. Yun. Ang galing. Dapat sabayan ni RH6. Oo, dapat sabayan ng nagmimigay ng pera. Oo, di ba? Kaya sabayan namin ni Tina eh. Oo eh. Alam ko, Parang ganitong oras gusto magpatrip sa Jerusalem. may upuan eh, no? May upuan. May monoblock. Yay! Galing, magaling. Hello, may mga Yun, no? motor yan. Hindi na kami nagpapalong. Narinig yung Yo, music natin. sumasayaw na si RH6. Sama sa camera. Oo, di ba? Diba sinasabay ang Tia Deli? Parang jelly aid lang. Oh, yun, no? Eh, pero ang lambot ng katawan ni Mal. Partner, pag hininto ko yung music, dapat uupo ah. Oh. Oh. Trip to Jerusalem. Hindi ba nag-isa pang music? Oh. Kung may pa music, ano mo po sa sila? Stop that! Yo! Magaling, malambot ang katawan ni Nana. Talo ka, Sherwin. Thank you po. Thank you din po doon sa radyo. Ayan, ako. Hey, Happy New Year. Happy New Year! Palagi nga. At we wish you na maging healthy at more successful at maging masayahin palagi, Mami Jenny. Po, kailangan po laging masaya at huwag mai-stress. Yun, tama. Saya, mag-ano po sa buhay. Mag-enjoy lang po tayo lang. Naku, maraming salamat, Mami Jenny. Yung kanyang anak, ayan, Ayun, nahuli din na kababayan tayo. Oo, yung bakasyon eh. Oo. Yes, Nueva Ecija. Oo nga, January 16, 1975. Kabisado ang birthday. Oh, talagang fun. Anong kabisado? Kabisado ang birthday.
Sa mga nais mo namin lumataw sa taso sa akin tumutok sa Diesel 8. Baka kayo nagsusunod natin winner sa Diesel 8. Pasko Panalo promo. Kasama pa rin syempre ang Pride Detergent. Alis number 6. Seruin Battle para Diesel 8. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ten. Maraming salamat, Sherwin Alfaro, mula dyan sa Makati City. 7 minuto bago mag alas 7. Asian. Tatayo si Tina, oh. Tatayo na yan, oh. Oy, Wag niyo ako hinahamon. yun, no? Yeah. Pang Friday na, oh. Oo. Natuwa kasi kami kay Nanay Seni, tama ba? Seni. Oo, Seni. Kasi hindi lamang namin napasaya, napa-trip to Jerusalem din na. Oo. Oy, Happy New Year pa rin ang ating bati partner. Para doon sa mga nakikinig at nakatutok dito sa DZRH 2x2. Sina Paul o Raul Leido, Happy New Year sa lahat. Si Sugar de Guzman. Pagbati raw sa mga taga San Lorenzo Gapan. At dyan daw sa may barangay nila, si Barangay Captain Paul Michael Amparado. Ito namang si Sir Nante Andarin ng Ba? MBC Sales Department Hi, ay sir. nagbe-birthday. Happy birthday, Sir Nante. Beke naman, no? Binibigyan ka namin ng ng background music. mapapainda ka talaga kapag ito ang music mo sa, lalo sa morning, boom. Yung mga pinalaki ho kasi ng mga boomer, ganito. Si Ronnie Malabonga at si Josie Luwalhati, buhabati naman sa atin ng good morning dito sa 2x2. Eto si Kuyang Willie Relador. Hi, Kuyang Willie. Suking-suki sa Gapan City. Nandyan para umuulan daw doon. Aba, maulan. Simula 4 a.m. Happy New Year. Happy rainy New Year. Sabi New Year's nila, Day. maganda daw yung ulan dahil na-wash bagong out yung mga usok. Kaya lang, ilabagi ng Metro Manila at maging sa Binaha. Southern Philippines. Oo, Binaha na naman agad. yun nga eh. Buhay naman. Blessing ho ang ulan sabi nila lalo na kapag first day of a season. Kagaya na yun, 2026. Kaya lang, inulan naman tayo. At binaha. Oo. Binaha. Ilan pa nating mga tagapakinig dito ho sa DZRH 2x2. Magpapatuloy ho ang mga pangunahing balita. Pero pagtiisan niyo muna kami pa rin yung kasama. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parosa. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Alas 7 punto ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp. Ang galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Lalo ang kaldero Tanggaling for everyday Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS Kung bago, balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga live na live sa DZRH Radio, DZRH TV, DZRH Digital, Nationwide, Worldwide, at Netwide. DZRH, pangunahing balita. Pangunahing balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Metro and Mega Manila. Magandang umaga rin ho sa ating mga kababayan sa mga lalawigan
at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Narito na ang ating mga pangunahing balita. 2026 itinuturing ng mga negosyante bilang krusyal na taon sa Marcos administration. Central Luzon tumanggap ng pinakamalaking farm-to-market roads budget sa ilalim ng 2026 national budget. Mas malaking impeachment complaint laban kay Vice President Sara ikinakasa ng ilang civil society group ngayong taon. Makati, North Caloocan nagdala ng pinakamaruming hangin matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Mayon Volcano inilagay sa Alert Level 2. Pagpasok sa 6-kilometer danger zone, mahigpit na ipinagbabawal. At bilang ng patay sa sunog sa Sky Resort sa bar sa Switzerland, umabot na sa 40, higit 100 sugatan. Yan ang mga pangunahing balita ngayong araw ng Biyernes, unang Friday sa taong 2026. Ados tayo ng buwan ng Enero. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. Pangunahing balita. Pangunahing balita. Pilipinas, ang Makati at Caloocan cities dito sa Metro Manila ang nakapagtala ng pinakamaruming hangin sa unang araw ng bagong taon. Batay sa monitoring ng DENR, Environmental Management Bureau, umabot sa emergency level ang air quality sa Makati at North Caloocan kahapon, Enero 1, matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Ayon sa DNR-EMB, kapwa umabot sa emergency level ang kalidad ng hangin sa dalawang lugar na may ambient air quality values na 301. Batay kasi sa system upgrade and configuration ng nasabing ahensya, ang acutely unhealthy air quality ay mula 201 hanggang 300, habang emergency level ng maituturing ang 301 hanggang 500. Payo ng DNR sa mga residente sa nasabing mga lugar, manatili sa loob ng kanilang bahay, iwasang buksan ang mga bintana hanggat hindi nawawala ang maruruming hangin wala sa labas na dulot ng mga paputok at usok ng mga sasakyan. Pangunahing balita. Mahigpit na ipinagbabawal ang anumang aktibidad sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon sa Albay. Ito'y para matiyak ang kaligtasan ng publiko at maiwasan ang anumang panganib sa paligid ng Mayon Volcano makaraan itong itaas sa Alert Level 2. Kabilang sa mga hindi pinahihintulutan sa 6-kilometer permanent danger zone ay ang mountain climbing, orchid picking at vegetable harvesting. Bukod dito, hindi na rin pinapayagan ang paglipad sa taas ng bulkan at pansamantala rin munang sarado ang Mayon skyline. Samantala, naka-heightened alert naman ang lahat ng Disaster Risk Reduction and Management Councils sa palibot ng Mayon para sa agarang pagtugon sa anumang sitwasyon. Gusto ring magpaputok Oo, humabol sa New Year. Wag na Oo, madam. nako. Okay na yan. Maganda ka na. Wag ka nang... Magayon. Magayon. Pangunahing balita. Nasa hot seat na naman ng Department of Tourism matapos nabatikusin ng isang advertising and production executive ang isang magazine na ginawang cover photo si Secretary Cristina Garcia Frasco. Ganon? Sinabi ni Max Abosalo na pinag-shoot sila ng DOT ng magagandang tanawin mula Regions 1 hanggang 13 kung saan nakapag-produce ang kanilang team ng 236,000 na mga larawan, 6,500 videos at 300 tourist spots. Pero dismayado raw siya na sa halip na magagandang destinasyon sa Pilipinas ang maging cover photo. Sinabing cover photo yung pinaka-featured. Front page. Featured photo. Si Frasco, ang front pager. May picture ba tayo niyan? Ang ginawa raw main attraction ng magazine na Philippine Topics. Tampok sa naturang 87-page magazine ang Philippine Pavilion sa Osaka Expo, ang National Tourism Development Plan 2023 to 2028 at mga oportunidad para sa turismo ng Pilipinas. Dorado na ang naturang post sa FB ngunit kumalap ng screenshot ng post sa social media kung saan karamihan ng komento ay pinuna at binatikos ang kalihim.
mukhang ito yung nakikita ko ngayon sa Patingin nga, Facebook, ay sa Google. Ay, ito, oh. Ay! Kita mo? Yan. Ayun na nga, sa Philippine Topics, meron pang nasa-search, no? Na para bang siya ang First Lady. First Lady. ang front page. tourist at, attraction. bakit naman ganun? Sino ang nag-edit at may pahintulot ba ito mismo ng ating sekretary? Hindi, yun nga inaangal ng team eh. Nag-shoot sila't lahat. Pero ang lumitaw na cover photo, syempre, gusto yan ng kliyente. Ang gusto ng kliyente na cover photo ay ang kalihim. Yun At lang. hindi ang tourist spots sa Pilipinas. Nako, Pangunahing balita. Samantala, nais ng ilang civil society groups at mga complainants sa 4 na pinagsamang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na muling i-file at palakihin ang kaso pagkatapos lumipas ang 1-year ban sa Pebrero. Ayon kay Representative Antonio Tinio ng ACT Teachers Party List, ito ay kasunod ng bagong impormasyon mula sa whistleblower na si Ramil Madriaga na nagdeklara sa affidavit na siya ang bagman ni Duterte. Magugunitang sinabi rin ni Madriaga na ang pondo sa kampanya ni VP Sara noong May 2022 ay nagmula sa mga drug lords at mga operator ng Pogo mula China. Sabi ni Tinio, pinag-uusapan na ng mga complainant ang paghahanda sa muling pagsumite ng reklamo. Kasabay nito hinimok ni opposition lawmaker Laila De Lima ang ombudsman o si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na imbestigahan ang kredibilidad ng mga aligasyon ni Madriaga. Pangunahing balita. Ilang biyahe pa PITX o ibig sabihin pabalik dito sa Metro Manila via PITX mula Bicol, fully booked na raw. Alita mula kay Giselle Ricafort, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Edniel. Fully booked na nga o punuan na yung ilang biyahe mula Bicol patungo dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange matapos yung Pasko at Bagong Taon. Kabilang dito yung mga biyahe ng Philtranco at Amihan mula ngayong Enero 2 hanggang sa Lunes yan. Ayon sa ticket dispatcher na si Mark Elar, kahit maluwag yung biyahe mula dito sa terminal, ibinabiyahe na rin nila yung mga bus patungong Kabikulan. Karamihan kasi anya sa mga pasaherong umuwi sa kanilang lalawigan, rumekta na rin ang reservation pauwi upang makasigurong wala ng problema sa pagbabalik nila sa Capital Region. Siniguro ng nabanggit na mga bus company yung deployment ng karagdagan na mga bus pa Bicol upang maisakay daw yung mga walk-in o chance passenger nating mga kababayan. Inaasahan daw yung bulto ng mga uuwing mga bakasyonista sa Sabado, Linggo at sa Lunes. Ang Super Lines fully booked na rin yung biyahe pa PTEX mula Bicolandia mula ngayong January 2 hanggang January 4. Sa usapin ng seguridad, nananatili naman yung mga assistance desk ng kapulisan dito sa terminal at tatagal daw yan hanggang sa January 4. Sabi ng Parañaque Police Station, wala naman silang naitalang anumang untoward incident sa buong panahon ng holiday season. Mula December 19 hanggang December 31, pumalo na sa 2.5 milyon nating mga kababayan yung dumaan dito sa terminal. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Pangunahing balita. Hinimok ng grupo ng mga negosyante ang Administrasyong Marcos Jr. na iwasan ang pagiging kampante at isulong ang mas malawak na reforma upang matugunan ang mga hamon sa pamahalaan at mapalagong ekonomiya. Sa mensahe ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry ngayong bagong taon, sinabi nitong habang nanatiling matatag ang ekonomiya, may mga istrukturang mahina na patuloy na humahadlang sa mas mabilis na pag-unlad at nagpapababa ng kumpiyansa sa mga mamumuhunan. Ayon sa mga negosyante, hindi sapat ang positibong paranaw kung walang kasamang sistematikong hakbang laban sa mga hinaing sa pamahala at korupsyon na matagal ng dahilan ng pagkawala ng tiwala ng publiko at mga investor. Mahalaga rin anila ang kooperasyon sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor upang mapalakas ang kumpiyansa at mapabilis ang pagbabago sa ekonomiya sa buong 2026. Pangunahing balita.
Samantala, Central Luzon ang nakakuha ng pinakamalaking pondo para sa farm-to-market road projects sa ilalim ng 2026 national budget. Sa 2026 General Appropriations Bill na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee, nasa 4.89 billion pesos ang budget na inilaan para sa FMRs sa mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Angeles City at Olongapo City. Ang naturang alokasyon ay mas mataas ng higit 400 milyon piso kumpara sa Eastern Visayas na nakakuha ng pangalawang pinakamalaking budget allocation para sa FMRs. Samantala, ikatlo naman ang Cagayan Valley na may 3.78 billion pesos, Sacsargen na may 3.57 billion pesos, Calabarzon na may 2.65 billion pesos at Ilocos Region na may 1.84 billion pesos. Pangunahing balita. Aabot sa 40 katawang nasawi at 115 sugatan matapos ang nangyaring sunog sa isang bar sa Crans, Montana, Switzerland. Sa may klabang sunog sa Le Constellation Bar, bandang 1:30 ng umaga matapos ang pagsalubong sa bagong taon kahapon. Karamihan sa mga biktima ay kabataang nagkasiyahan sa loob ng bar. Dahil sa insidente, nagdeklara si Swiss President Guy Parmelin ng 5 araw na days of mourning bilang pakikiramay sa mga naulilang mahal sa buhay ng mga biktima. Pangunahing balita. Mas kaunti ang bilang ng firework-related injuries na naitala sa pagsalubong ng 2026 kumpara noong nakaraang taon. Ayon sa Department of Health, 235 na kasong naitala mula December 21, 2025 hanggang January 1, 2026. Nasa 62 ang naiulat sa mismong New Year's Day. Ang naturang kabuang tali ay mas mababa ng 42% kaysa sa 403 kaso sa parehong period noong salubong 2025. Gayunman, sinabi ng DOH na mas maraming bata ang mga nabiktima ng paputok nitong Pasko at Bagong Taon kung saan 161 sa 235 kabuang bilang ay mga edad 19 anyos pababa. Karamihan na anya sa mga kaso ay dahil sa hindi matukoy na uri ng paputok, boga at 5-star. Pangunahing balita. Wala namang naitalang kaso ng pagkasawi ang Philippine National Police sa pagsalubong sa 2026 ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. Generally peaceful at zero casualty ang naging selebrasyon ng pagpapalit ng taon. Ito ay dahil wala umano na paulap na mga kaso ng index crimes gaya ng murder, homicide, rape, robbery, theft, physical injury o carnapping mula alas 5 ng umaga ng December 31 o bisperas hanggang alas 11 ng umaga ng January 1. Ngayon man, mayroon ng na-monitor na 2 kaso ng indiscriminate firing. Overnight lang ito 31st ng December to January 1st. Habang 3 naman ng fire incidents na may kaugnayan sa pyrotechnics. Sa magkahiwalay na operasyon sa nasabing panahon, 61 firearms naman ang nakumpiska ng pulisya at 132 kataong naaresto dahil sa illegal drugs, pagsusugal at outstanding warrant. Pangunahing balita. May pangalan na ang dalawang New Year babies na isinilang sa Dr. Joseph Abella Memorial Hospital sa Maynila kasabay ng pagpasok ng 2026. Kabilang dito ang baby boy na si Yuri na isinilang ng kanyang inang si Sally Albuero eksaktong 12 a.m. ng January 1. Bagaman ipinanganak ng premature dahil 7 buwan pa lamang, tiniyak ng mga doktor na malusog at nasa maayos na kalagayan si baby Yuri. Samantala makalipas lamang ng 10 segundo ay ipinanganak naman ni Janeline Dalen ang kanyang baby girl na pinangalanan nitong si Samara. Pangunahing balita. Alas 7:16 ang ating oras. Babalik tayo makalipas ang ilang paalala. 20 ng umaga. Oy, akala nyo sunshine lang tayo. May cloudy days din pala kahapon, partner. Oo, ang ulan. Oo, nagulat tayo Oo. Pero low-key dinasal ng ilan yung ulan ng
January 1 para mawala yung partner, yung smog. Tapos syempre may mga paputok man na yung mga supot ba? Oo, at least mababasa. Mababasa diba? na. Isabi sa atin ni DOH spokesperson ASEC Albert Domingo kahapon. Dapat pala at least mga 5 minutes yung pagbasa doon sa hindi pumutok na firecracker. Para talagang hindi na sisindi, hindi na puputok. Oo, kaya yung mga ulan na yan, dapat blessing yan. Kaya lang ilan sa ating mga kababayan, binaha. Binaha, dyan sa Caloocan, Naku. sa Valenzuela. Yan, sa Quezon City. Oo. Ay, alamin natin na kung magiging ganoon pa rin ba ang senaryo ngayong first Friday of the year. Kasama natin si Ma'am Charmaine Varilla ng DOST Pag-asa. Ma'am Charmaine, good morning. Happy New Year po. Yes, good morning po at Happy New Year din po sa ating lahat at naritong ulat sa lagi ng panahon. Ngayong araw na, nakakaapekto pa rin ang shear line dito sa may katimugang bahagi ng Luzon. Yun nga ngayon yung nagbibigay ng mga pagulan sa may Western Visayas, Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon, Palawan at Northern Samar. Asahan nga rin natin yung patuloy na epekto ng Northeast Monsoon dito sa may Northern at Central Luzon na siyang nagdadala ng maulan na panahon dito sa may Metro Manila, Cordillera, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon at iba pang bahagi ng Mimaropa at Bicol Region. Itong easterlies naman ang siya nakakaapekto sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa at nagdudulot nga ng mga pulo-pulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. At yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa. Charmaine Varilla nag-uulat. Ma'am, paulit lang po ulit, hanggang kailang araw o hanggang ilang araw po magpa-persist itong nasabing weather conditions? Inaasahan po natin na by tomorrow, mas bawas na yung mga pag-ulan na ine-expect natin. And for the third day or probably by Sunday, mas maganda na po yung panahon and tuloy-tuloy na po yan. Magtutuloy-tuloy na po yan hanggang Monday o next week? Yes po, tama po. Sana. Pero yung kahapon, Ma'am Charmaine nga pala, anong nangyari doon sa kahapon? Ano yung nagpaulan sa atin? Yes po, yung mga pag-ulan po kahapon ay bunsod or dala ng shear line. So, ito po kasing shear line ay nagbabanggaan po yung dalawang magkaibang hangin. So, yun po yung nakaapekto dito sa may Metro Manila kasama ang ibang bahagi ng Calabarzon. Alright. Maraming salamat, Ma'am Charmaine. Yes po, maraming salamat. Ma'am Charmaine Varilla, isa ko sa mga weather specialist ng DOST Pag-asa. Mayroon pala tayong banggaan ng malamig at mainit na hangin. Kaya Asahan nyo na siguro at least within the day or hanggang tomorrow. May kaunti pa rin ganun pero by Sunday raw. Sunday and next week Monday ay halos fair weather na. Ayun. Pangunahing balita. Inilabas ng Pag-asa bagong listahan ng mga pangalan ng bagyo para ngayong 2026 at ang mga posibleng pagpasok na rin ng unang bagyo sa Philippine Area of Responsibility ngayong Enero. Kasama sa listahan ng mga bagong bagyo sina Ada, Basyang, Kaloy, Domeng, Esther, Francisco, Gardo, Henry. Uy, si Bagyong Henry. May Kaloy na, may Henry pa. Sino Bagyong pa? Inday, Josie, Quiapo, Luis, Maymay, Neneng, Obet. Hindi ho kami nag-shoutout mga pangalan mo ito ng mga bagyo. Listener. Pilandok, Queenie, Rosal, Samuel, Tomas, Umberto, Venus, Waldo, Yayang at Bagyong Zenny. Kanina lang nagbo-ballroom. Ayun, bagyo pala to si Ma'am Zenny. Bagyo pala, huling-huli, pang finale. Ayon sa DOST Pag-asa, ang mga pangalang Ada, Francisco, Quiapo at Pilamdok ay papalit kina Agaton, Florita, Carding at Paeng na nagretiro na matapos magdulot ng malawakang pinsala noong 2022. Sinabi namang ng Pag-asa na isang bagyo ang inaasang papasok sa bansa ngayong buwan na may potensyal na dumaan sa Eastern Visayas o Caraga region ngunit posible ring lumihis palayo sa bansa. Samantala, patuloy na makaapekto ang Northeast Monsoon o amihan sa hilaga gitnang Luzon habang easterlies naman ang iral sa iba pang bahagi ng bansa. Kahapon, gaya ng inyong narinig, nagpaulan sa ating bahagi ng Metro Manila maging sa Cavite. Ang shear line nagresulta ng pagbaha sa ilang bahagi ng Quezon City gaya ng EDSA Aurora Tunnel northbound at EDSA Pitwason. Ito malapit yan sa amin. Dahil dito naranasan ng mabagal na daloy ng traffic sa mga lugar na binaha sa biglaang buhos ng ulan. Pangunahing balita.
Samantala, patuloy ang investigasyon ng Manila Police District sa nangyaring pagsabog sa isang residential area sa Barangay 227, Tondo, Maynila, ilang minuto lamang matapos ang pagsalubong sa 2026. Ayon sa MPD, 12:10 a.m. kahapon nang bigla na lamang makarinig ng malakas na pagsabog ang mga residente na nooy masaya pang nagdiriwang ng bagong taon. Nasa 3 kabahayan at 5 pamilya ang nadamay habang napinsala rin ang isang tricycle at isa pang motorsiklo. Bagaman walang napaulat na nasugatan, isang matandang lalaki na nagmamay-ari ng isang sa mga apektadong bahay ang dinala sa ospital dahil sa trauma mula sa nangyaring insidente. Patuloy naman ang inaalam ng MPD kung anong klase ng paputok ang ginamit sa nasabing pagsabog at sino ang nasa likod nito. Pangunahing balita. Tuloy ang kasal ng missing bride-to-be o nawalang bride-to-be na si Shera Diwan at kanyang fiancé na si Mark RJ Reyes. Ito'y makarang matumton si Shera sa Season Pangasinan nitong 29 ng Disyembre matapos mawala ng higit sa 2 linggo. Ayon kay Mark RJ, si Shera mismo ang nagsabing tuloy pa rin ay naudot nilang pag-iisang dibdib. Gayunman, sinabi ni RJ na sa ngayon ay prioridad muna nila ang tuluyang pag-recover at pagpapagaling ni Shera bago muling pag-usapan ang kanilang kasal. Pakiusap nito, bigyan muna sila ng privacy para sa mas mabilis na recovery ng kanyang kasimtahan. Pangunahing balita. Samantala, hindi na umabot pa ng bagong taon ang isang misis makaraang hatawin ng 2x2 ng kanyang asawa sa Moba Basbate. Batay sa ulat, nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawa sa loob ng kanilang bahay pasado alas 7 ng umaga. Sa gitna ng away ay kumuha ng 2x2 ang suspect at saka pinagpapalo ang biktima sa iba't ibang parte ng katawan dahilan ng kanyang pagkamatay. Matapos ang krimen ay tumakas ang suspect, ngunit agad ding nadakip ng mga otoridad. Pangunahing balita. Puntahan naman natin ang mga lansangan sa Kamaynilaan. Kamustahin natin ang sitwasyon ngayon hindi na holiday, partner. May mga nagpapanggap ng pumunta sa mga opisina. Pero ito hindi nagpapanggap to nagtatrabaho, partner. Siyempre naman. Nakabantay sa ating mga lansangan si Ma'am Fe Carina ng MMDA Metro Base. Ma'am Fe, Happy New Year! Happy New Year, Yes, Happy New Year sa inyong dalawa, Sir Edniel and Ma'am Tina at sa lahat po nakikinig po ng DZRS. Umpisahan po natin sa po ng EDSA, yung Pisa dito sa may monumento, mabilis po ang daloy ng masasakyan. Tuloy-tuloy po yan hanggang makarating po tayo dito sa may Magallanes. Ngunit pagbaba ng Magallanes flyover, doon na tayo makakaranas po ng moderate to heavy hanggang dito na po sa Taft Avenue. Then ang northbound naman po ng EDSA, yun Park Avenue, moderate to heavy hanggang dito sa may Taft Avenue. Pero after po niya, mabilis na po ang daloy hanggang makarating po tayo dito sa may Cubao, tuloy-tuloy hanggang monumento. Then punta naman tayo sa Katipunan southbound kung galing tayo ng Commonwealth, papasok na po yan. Tuloy-tuloy po yan hanggang makarating po tayo dito sa may Taguig o hanggang palabas po natin ng SLEX. Then ang northbound naman po ng C5, kung galing tayo ng SLEX, papasok, mabilis din po. Tuloy-tuloy po yan hanggang makarating po tayo dito sa may Libis. Ngunit, pagsapit naman po natin dito sa may pagbaba ng flyover ng Katipunan, doon lang tayo makakaranas po ng moderate traffic hanggang dito sa may intersection po ng University Avenue. Pero after po niya, mabilis na po ang daloy hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Then, punta naman tayo sa Commonwealth. Kung galing tayo ng Quirino Highway, papasok, mabilis din po yan, tuloy-tuloy, hanggang makarating po tayo dito sa may elliptical. Then nga, kung punta naman tayo sa kabilang panig, yung ng Commonwealth, kung galing tayo ng elliptical, mabilis din po, tuloy-tuloy po yan. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic, dito na po sa may Regalado, patungo po dito sa may area po ng Atherton. Pero after po niya, mabilis na po ang daloy hanggang paglabas po natin ng Quirino Highway. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Friday. Wala po tayong coding, kasama na po ang Makati. Ang resume po natin sa Lunes sa January 5. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa hotline MMD 136. Yun po, alitas ng traffic. Dito. Yes, sir? Opo, kasi di na holiday ngayon pero wala pa palang coding. Kamusta yung ma'am, yung volume tingin natin? Parang nagbabalikan na ba yung ating mga motorista? Yung volume ng tao, ay wala pa rin. Hindi pa rin. Wala pa, opo. Kasi yung mga terminal ng mga bus,
wala naman nakikita na mga umpok-umpok na tao. Tinatanong Maluwag natin, naman po. partner, kasi yung EDSA rehab pa rin ang tinitignan natin dyan sa southern part ng EDSA. Kumusta ang daloy ng trapiko, ang mga motorista dyan? So we expect, ma'am, na by next week siguro, Opo, natin mga maramdaman. linggo ata yan, sir, mga kakaroon po tayo. Kasi sa Lunes may pasok na. Ma'am Fe, dito banda sa West Service Road, sa northbound, malapit sa C5 Extension, ay may nangyaring aksidente, nagkabanggaan ang isang sasakyan at motorsiklo. Kumusta po ang daloy ng trapiko banda dyan sa C5? Ay, mabilis po, sir, ma'am. Wala pong problema ang C5. Nagkakaroon lang po tayo sa may Quezon City area na po Yung dito sa may University Avenue. Pero yung party dito sa may Taguig po, mabilis po tayo, ma'am. Ito po bang nandun pa rin po ba yung mga itong sasakyan na nagkabanggaan? Wow, na-clear na po yung area yan, ma'am. Okay. Yung sa may area po. Okay, Alright. maraming Ma'am Fe, salamat. Good morning ho. Thank you ho. Po, yes. Si Ma'am Fe Karina ng MMDA Metro Base. Ayun na ha. May nagtatanong kasi dito, partner. Bulbul ang traffic. Hindi pa naman daw. Kaba ng Sabi ni Felicitas Palada at uloy ng Nabotas, gagala daw kasi sila ngayong January 2. Ay, wow. Nagtatanong kung may coding na kasi hindi na holiday. Pero wala para. Wala daw ngayong Friday. Hindi na holiday pero tama naman 'di ba doon? Hindi na holiday ngayon di ba? Pero wala pa raw coding dito sa Metro Manila including Makati. Ay, yung mga gagala. Relax lang at pwede pa kayong gumala. Standby para sa ilan pang mga balita. Sino ito? Sino itong magaling na aktor at isang sexy actress daw na dating magkarelasyon? Mag-on. Ibig sabihin mag-ex na ngayon. Nagkaroon din partner ng anak. Madalas daw makitang magkasama ngayon. Ay, ganun. Mukhang muling ibalik ang tamis. Hindi ba ito? Boset, pag end of the year ang tawag natin sa mga ganito, plot twist ng taon eh. Ay, may pero kilala kasi akong ganyan. start of the year partner eh. Ano ba tawag dito? Plot twist. New Year's resolution. New Year's resolution. Pwede. Ay, alamin natin yan sa pagbabalik ng pangunahing balita. Standby. 7:33. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Department of Health. Bawat buhay mahalaga. Champion Detergent. Hana 2x2. Minus Jerry Bat, Anthony Taberna, kami pa rin ho ang inyong kasama ngayong First Friday 2026. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. Ito, galit kasi si Ate Tina nung last week ng December. Oo. Humabol pa eh. Naku, oo. Inabulan pa kami ng taas presyo. Hindi na lang kung may Pamasko man lang, di ba? Kasi last year, diba, 30, ano ba yun, 20... Wala na yung kalendaryo. Napatingin din ako sa kanan. Wala na nga pa rin kalendaryo. Oo, umabol. Basta last week lang. Ngayon, may pa-3 sa'yo. Yun, buti na lang. Kailan ba 3 kings? Kailan nga ba yun? Basta this January yun. Hindi lamang ho ang Pasko Panalo promo ang may handog sa amin dahil may rollback daw. Yun! Tama ba itong nababasa natin? Rollback? Pero magkano muna? Mamaya katiting. Basta may rollback. Ikaw naman May rollback daw na mamuro. Sumalubong sa ating unang Martes ng 2026. RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Daniel, tapias presyo nga sa mga produktong petrolyo yung namumurong sumalubong sa unang Martes ng bagong taon. Sabi sa DZRH ni Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posible ang humigit kumulang 50 sentimong rollback sa kada litro ng gasolina habang humigit kumulang 15 sentimo sa kada litro ng diesel at humigit kumulang 20 sentimo naman sa kada litro ng kerosene. Sabi ni Romero, batay ito sa 3 araw lamang nakalakalan bilang walang trading kahapong bagong taon. Pero hindi pa anya kasama sa pagtaya yung operating cost ng mga oil company at iba pang mga premium. Itutulak yung tapias presyo ng geopolitical sentiment, inaasahang oversupply sa pandaigdigan, mahinang demand expectation, lalo daw doon sa major consumers kagaya ng China at policy at market balance ng Organization of the Petroleum Exporting Countries.
Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Isyu ng bayan, katotohanan, 2 por 2. Sabi ng isa sa mga naririnig natin as of late na mga kongresista, itong si Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste, ang kanyang New Year's resolution daw ay tatahimik na siya. Totoo ba? Tama na, nahimik na raw muna siya sa, at least para dito sa flood control project, sapagkat kumpiyansa siya, partner, doon sa pagiging veterano ni Senator Ping Lacson at kasama niya naman sa Kongreso si Caloocan Representative Egay Erice, na mukhang kausap niya naman si Kong Egay, mukhang sila yung mga mag-iimbestiga na doon sa mga flood control, additional flood control issues, lalong-lalo na itong ipinapakita namin sa DZRH TV. Listahan? Yan ba yung listahan? Yes. Last week ay bago lang humanahimik. Bago manahimik si Congressman Leandro Lebiste. Sabi niya yan, mananahimik. Baka... ibinahagi niya dito sa programang 2x2, ito hong listahan na ito, itong mga itemized budget allocations, allocables kung tawagin. Pinabago-bago nyo lang yung pangalan ng pork barrel. Allocables. Naging insertion. Allocable na. Meron nga sinasabi din si Senator Aimee na soft pork. Soft pork. May ganun. May ganun. In the first place, a question ho dito mga kaibigan, bakit may allocable ang isang executive department official? Hindi, actually second argument. In the first place, dapat walang allocables, yung mga pagsingit-singit na ganyan. Bakit may mga insertion pala kung tawagin? At madalas na papasok pa yan sa BICAM, which is dapat nga, sabi nga ni Senator Lauren Legarda, bakit dito pa sa BICAM ipapasok? Pwede naman sana sa version ng Senado, ng Kongreso. Kasi madaling makita noon. Ngayon, naka-livestream ang BICAM. Nabigyan naman ng ilang mga question pa yung ating publiko, gaya nung balita natin ngayon, yung paglobo ng farm to market roads pa rin. Ayaw naman natin syempre bahira ng dumi, yung mga lehitimong proyekto. In fact, itong pinapakita namin sa screen ngayon sa RHTV ay mga lehitimong proyekto. These are legitimate infrastructure projects, pero kung ilarawan ni Congressman Lebiste ay not on a national priority scale. Lehitimong proyekto pero hindi national priority. Bakit allocable siya? Under the office of the President. 8 billion yan lahat, pesos. May sinasabi diyang BBM system na ginamit daw at yun nga yung tinatanong din kumbaga kinwestiyon nitong ni Congressman Lebiste na para bang pinangalan sa initial o acronym ng ating Pangulong Marcos. Speaking of acronym, partner, noong last weekend ay inilabas ni Senator Ping yung info na may at least 5 cabinet secretaries ang kasama doon sa allocables ng budget ng DPWH, including sa mga nabanggit ay isang ES. Pero sa interview ng 2x2, ang sinasabi ni Kong Lebiste, first point, pareha sila ng hawak ng kopya ng Cabral files ni Senator Ping. Nakita niya rin yung 8 billion pesos na allocables under the office of the President, ES/SAP. Pero maaring hindi raw si ES, former ES Bersamin yung nangingi nito. At itinatanggi rin niya yan. Ito, bagitin lang namin, bakit siya tunay na proyekto pero hindi national priority? Chinek daw mismo ng kongresista itong mga proyekto. Nandyan sa last part, i-zoom nyo sa RHTV. I-zoom natin makabayan. Pinapakita naman namin in public ngayon. Kasama dyan yung solar street lights sa Tagaytay na Sugbo Road. Yan yung example na ginamit ng kongresista dahil sabi niya, sa kanyang distrito yan. Pero hindi niya alam na may ganyang proyekto. Yun na nga. Pero nung i-check niya raw, partner, totoo pala na may ganong proyekto. Yun nga lang, nung i-check niya rin kung magkano, lumalabas sa 230,000 pesos per street light. Overpriced. Overpriced. 5 times daw ang overpriced. Mahirap sabihing walang anomalya.
Yan ang Yun. binabanggit. Ayun sinasabi ko kanina yung BBMC says, baseline balance manage daw na parametric formula ang ginamit dyan sa sinasabing allocables na para sa paglalaan ng mga budget dyan sa mga congressional district para sa mga proyekto. Dito sa programang yan unang inilabas, si itemized system na yan. Balikan nyo Yan. mamaya kapag may oras kayo. Pero kaya namin sinasabi yan dahil una, mananahimik na raw New Year's resolution kasi pinag-uusapan Oo, natin. at saka sabi niya naman, lahat daw ng Cabral files na tinutukoy niya ay na-surrender niya ng buo at hindi kulang sa Office of the Ombudsman. Abangan natin unang-una sa Office of the Ombudsman yung pagsasapubliko ng Cabral files kung nasa publiko. Pero at least hawak na nila. Oo. At saka sa bahagi naman ng legislators, abangan natin yung Senate Blue Ribbon Committee mukhang target ipatawag o imbitahan ni Senator Lacson yung mga sangkop na executive department officials at sa bahagi ng House kung magkakaroon ba sila ng sariling inquiry. Yun. Aabangan natin dito. yan ngayong taon kung kailan papatawag o magkakaroon nga ng committee hearing or investigation ang Kamara. Ay, syempre, pag na tayo ng holiday mode, back to agenda na ulit tayo. Oo, huwag kakalimutan. Huwag makalimot. Sabi nga natin kahapon hindi lang natin tungkulin yan. Tungkulin natin lahat Yes. na sundan at bantayan itong mga balitang ito. Standby, Val Gonzalez, Edwin Duque, 7:46 ng umaga. Number 2. Aba, ngayon pala ang hulihan. Totoo na ba ito? Hulihan ng mga e-bike, e-trike sa mga pangunahing lansangan. Ariyan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, si Val Gonzalez na nakakita, naka-spot ng mga nagmamaneho ng e-bike. Oy. Naglipana pa rin daw. RH5 Val Gonzalez. Val, magandang umaga. Good morning, Ate Tina at Kuya Edniel. Tuloy pa rin ang ligaya ng mga e-bike at mga e-trike na namamasada dito sa kaban ng Commonwealth Avenue na itinuturing na isang major road dito sa National Capital Region. Ito'y kahit na maigpit ng ipinagbabawal ng Land Transportation Office ang pagdaan nitong mga e-vehicle na ito dito sa Metro Manila ngayong Ados ng Enero taong 2026. Ayon dito kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, ang pagpapatupad na ito ay naglalayong proteksyonan ng buhay at kaligtasan ng mga dumaraan at gumagamit ng kalsada dito sa Metro Manila. Binaybay namin ng piloto nating si St. Joseph Apostol, Kuya Edgel at Ate Tina. Ito ang magkabilang bahagi ng Commonwealth Avenue. At marami talagang mga pasaway na nagmamaneho ng e-bike, mga e-trike at maging ang mga tricycle na bawal dumaan sa major road na ito dito sa Quezon City. Yan sa makikita ninyo. Yan, yung piniplay ng DZRH News Television na yan. Ate Tina at Kuya Edgel, yung 3 minutong video na yan, nakuha ng DZRH News. 12 lang naman yung nakita namin ni St. Joseph Apostol ang namamasada. Particular na dito sa kaban ng Litex, na kanto ng Commonwealth Avenue at sa tapat nitong isang malaking palengke, itong Commonwealth Market dito sa westbound ng Commonwealth Avenue. Makikita ninyo yan na bumibiyahe itong mga ito. Ngayon holiday naman kasi walang mga tauhan ng LTO, walang mga LTO traffic enforcer at maging yung mga MMDC na dapat ay magpapatupad dito. Wala naman sila sa kalsada kaya tuloy ang ligaya ng mga ito. Una nang iginilita, Kuya Edgel at Ate Tina, yung mga mahuhuli ng LTO, yung mga mahuling nagpapatakbo ng e-trike at mga e-bike na ito. Yung iba pa nga pala, Kuya Edgel at Ate Tina, yan, kung makikita niyo dyan sa video, ayan, Kitang-kita ng Quezon City Government. Mukhang bigay ng Quezon City Government. At mukhang ito yung Yari tayo dyan. Toda kasi, Val, Toda. Oo. Paano nga pala, may tanong kasi kami ni Ate Tina rito. Ang alam ko, Val, ang pagkakaunawa ko, hindi naman kasi bago yung regulation partner sa e-bike. Kasi sinusunod lang nila yung pagbabawal na before sa mga tricycle Bawal naman talaga mga tricycle sa major thoroughfare. Binabangga lang sila doon. Kaya lang, Val, paano yung mga gamit na e-bike or tricycle na ginawang Toda
at kasama sa mga dinaraanan, ay ang Commonwealth Avenue. may body number yan. Bawal sila. Bawal sila. Kung maghahatid, ang sabi ng LTO, lalo na dapat sana nung Disyembre pa patutupad dito Meron kaming interview nung kay LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Bawal sila. Bawal. Kung tatawid ka lang, pwede. Ang kabaan ng Commonwealth Avenue, hindi naman pwedeng tawid lang. Dahil nakita mo yung MRT-7. Yung inaantay ni Edwin Duque na operasyon ng MRT-7. Nandiyan sa kabaan ng Commonwealth Avenue, paanong tawid ang gagawin mo? Merong isa lang, yung nandun sa may bahagi ng IBP Road. Pwedeng tumawid. Pero paglipat mo sa kabila, hindi na tawid yun. Bye-bye na ang tawag doon. Malaya sila dyan, Val, dahil wala pang nanguhuli. Wala pang nanghuhuli. Hindi pa naka-duty. Holiday ngayon Holiday pa rin. Di ba wala pang pasok ang gobyerno? Wala pa sa gobyerno. Yun nga. Kasi hindi pa Lunes alanganin Friday. Swerte sila. Swerte sila at wala pa yung mga tauhan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Kung hindi, matitikitan itong mga ito dahil bawal na bumiyahe o magpatakbo ng mga e-bike at mga e-trike na ito na sa mga pangunahing lansangan at yung mga mahuhuli. Isang paglabag alinsunod sa parusang nakasaad sa Republic Act 4136 o yung Land Transportation and Traffic Code at maging yung binabanggit mo, Kuya Egel, yung Joint Administrative Order 2014-01, ito yung batayan ng batas at pagbabawal kung bakit hindi na sila maripang dumaan dahil may kaukulang multang ipapataw at posible pang ma-impound ang inyong mga e-trike. Kaya babala ito sa araw ng bukas, Kuya Egel, sigurado ang LTO, mga tao ng LTO at maging ang MMDA, sigurado, isang malawakang operasyon ang kanilang ikakasa para ipatupad yung napakatagal ng batas at panuntunan na hindi na umiiral pero wala namang implementasyon. Mula rito sa kabaan ng Commonwealth Avenue na kanina lamang ay bumagsak yung may kalakasang pagulan. Kasama ko pa rin ang piloto nating si St. Joseph Apostol. Ako si Val Gonzales, DJ na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Si Erab pa lang kasama nitong ni Val. Last time, kahapon, si Utoy Ibrahim ang kasama niya, ngayon si St. Joseph Apostol. Iba talaga. Eto naman, ito rin. Bigla namang naglaho daw ang mga namamasadang e-bike dyan sa Caloocan. Balita. Ito, alamin natin, dyan sa Caloocan, nagbabantay si Arch23 Edwin Duque. Edwin. Distila Edel, malaking palo yung at may takot yung ating mga kababayan dito sa bahagi ng Caloocan, Malabon, Nabutas at Valenzuela. Dahil kanina parang alas 5 na nung tayo mag-market report, usap-usapan na lang mga e-trike, mga driver kung paano na raw sila makakabiyahe dahil tiyak na tutuluyan na sila dahil sa ilang pagkakataon na binigyan na sila ng pagkakataon na makapambiyahe at iba nga hindi natuloy yung panghuli. Pero ngayong araw halos makita mo yung mga e-bike sa bawat kanto-kanto na lamang sa mga eskinita nakapark. Yung iba takot lumabas. Pero mayroong ilang nakita natin na sumasabak. Tama yung sabi ni Bal kanina dahil holiday, yung mga enforcer natin ay hindi ganoon kadami. Lalo na rito sa Caloocan na napakaraming malakaputing mga e-bike, e-trike na dati namamasada rito sa Samson Road, C4, C3. Inikot namin ngayon, ito aming piloto si Charlie. Walang namamasada dito sa kaban ng C4, C3 na dati dito ay talagang nag-uunahan dito, nagkakarerahan. Ngayong umaga, wala tayong makitang e-bike o e-trike na namamasada. Ibig sabihin, meron na silang natatakot. May ilan tayong nakasausap kanina kapag natatakot sila na baka mahatak. Then malaki yung penalty o hindi na makukuha dahil nga doon sa pinapairal na pinagbabawal na simula ngayong January ay meron na silang takot. Pero yung ilan, may mga nagbabantay. Kapag walang bantay na enforcer, nagmamadaling lalabas sa mga main road.
Pero kapag nakakita sila ng mga pulis, na enforcer, abay pumapasok sila doon sa mga iskinita agad. Pero ilan lang naman yung sumusubok. Meron namang ilan na kanina dito sa may kaban ng Mabini. Umaabante. Nung nakakita ng enforcer doon sa kanto, patras naman, napatakbo. Makikita mo na pwede silang maaksidente. Front sila ng aksidente. Kapag ganyan yung mga ugali na ilang nagdadrive, lalo na yung mga e-trike, e-bike, tama nga sila, pwedeng silang maka-aksidente o sila yung mababangga o makabangga ng mga tao. Kaya sabi naman diba, tama lang kasi tuwan-tuwa yung mga tricycle driver ngayon na usap-usapan lalo na rito sa may dagat-dagatan. Kaya tama lang daw na mawala yung e-bike, e-trike dahil sila yung mga legal na kumukuha magbabarestro nawawalan ng pasahero. Pero antabayan na natin sa araw ng Lunes dahil yan ay volume na ng pasukan kung bibiyahe o uulihin ba talaga sila dahil na una nang sinabi ni Ginoong J. Bernardo ang hepe ng DPSD sa Caloocan na kapag in-implement na yung araw mismo ay wala silang sasantuhin. Aris 23, Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang dilag. Hoy, sino ba itong magaling na aktor at isang sexy actress na mag-ex? Nagkaroon ng anak partner. Sino Madalas nga? daw magkitang magkasama ngayon. New Year's resolution, sabi ni Tina. Sino yan? Tita Morley Alinio. Tita Morley. Yes, magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, Edniel, Papa Edniel and Tina, mukhang magkakabalikan dahil lagi daw nagkikita, lagi daw nag-uusap ang dating magjowa. Ang problema nito, kahihiwalay lang ni actress. Samantalang si aktor naman ay may jowang non-showbiz. Pero kung paniniwalaan natin ang chika na nakararating sa atin, sabihin pa kung ano nang dapat sabihin, ay talaga daw nagkakamabutihan na naman daw ang dalawa. Ang naturang aktor na sinasabing mukhang nakikipagbalikan, mukhang nakikipag-ayusan, ay si actor. May letter J sa kanyang pangalan. At si actress naman ay may letter A sa kanyang surname. Yan ating DZRH Showbiz Status News. Hi muna kay Mami Sherry Ramirez. Happy New Year, Nanay. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Maraming salamat Tita Morley Alinio. Kami ho ang inyong nakasama ngayong Happy New Year's episodes ng 2x2. Tina Dolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. Si Jesus ang tunay na hari. Standby. 8:01 ng umaga, susunod na programang Damdaming Bayan with Lakay Teo Macalma. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of